Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, ito po si Sintip Tokis Vlog. Tayo'y magbibigay ng ating komento, reaksyon at opinion sa maiinit na political issues sa ating bansa. Ang mainit nga po mga kababayan, etong balitaktakan na sa mga campaign rally. Lalong-lalo na yung mga team suka, no? Hindi po yung liquid na suka yan, yung mga pampalasa daw, no? Tulad ng dato puti, white vinegar, apple cider vinegar, no? Kundi yung mga team suka, yung mga sinuka, yung sinasabi nyong ay yikes, yung po sila, itong siyam na kandidato para sa senador ng PDP na walang laban, mga tuta ng China. Ang team pro-China ni Digong ay yung mga sinuka, no? Galit na galit po sila, pikon na pikon sila dahil doon po sa tinuran o sinabi ng ating Pangulong Marcos diyan sa kanilang proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ginagamit po nila para sa kanilang mga campaign rally yung sinabi ng Pangulo na pinadeliver lang ng suka nagkaroon na ng Certificate of Candidacy. Kumbaga yung delivery boy inutusan, o dalin mo to kay Lola Basyang, itong isang ng suka. Pero bago siya pumunta kay Lola Basyang mag-deliver, dumaan muna sa Comelec. Kasi feeling niya, since may alam na siya, tumalino na siya, no? Naging smart na siya sa pagdi-deliver ng suka. Ayan po yung mga karamihan ng mga kandidato para senador at ilang mambabatas. Hindi naman po inaalud, lang sinabi, walang diretsahang sinabi ang Pangulo na ang mga kandidato ng mga pro-China, yung mga team suka, inaari po nila, no? Inaalud po nila na sila yon. Kayo nga ba yon? Sige nga. Di ang aasim nyo pala. Tama lang naman mga kababayan. Ang mga ugali nila ang aasim. Di ba? Lalong-lalo na ang umiiyak diyan mga kababayan ay itong si Bato at si Panort aka Vic Rodriguez. Kasi meron po mga kababayan, itong si Bato galit na galit Kasi daw po yung daw pong mga kasamahan niya, maski na team suka daw sila, mga titulado. Marami dyan mga abogado tulad ni Panort, tulad ni Bondok, si Hinlo, si Lambino, sino pa bang mga abogado? Pero siya, si Bato, hindi po siya abogado. Ano siya? Abogago. Ang abogagong suka, ang asim ng pag-uugali mga kababayan. Ang asim ng ugali ni Bato. Ayan Bato hindi kita binibira. Fact check lang yon. Ang asim po ng pag-uugali mo. Diba lumabas yung pagiging maasim mo. Maasim ka pa sa sukang pinakurat. Ano po ang sabi ni Bato diyan sa sinasabing sila daw yung suka, no? Inaari nila, inaangkinan nila yung sinabi ng Pangulo na pinadeliver lang ng suka, nagkaroon na ng Certificate of Candidacy. Ginagamit nila para kaawaan sila ng tao. Alam nyo naman, sabi nila, ang mga kinakampihan ng mga mamamayan ay yung mga underdogs, yung mga inaapi. Tingnan nyo mga kababayan, aping-api na sila niyan. Feeling nila nung pinagsabihan lang silang pinadeliver lang ng suka, nagka-COC, aping-api na sila. Oo, pinagsabihan kami ng masama, binubuli kami ng Pangulo. Pero pag sila ang nambubuli, tuwang-tuwa pa sila mga kababayan. Ang tanong ko, Bato, bakit kayo merong violent reaction
Diyan sa sinabi ng Pangulo na pinadeliver lang ng suka, nagka-COC na. Bakit kayo ang galit na galit? Bakit yung mga oposisyon na mga candidate tulad ni Kiko, tulad ni Bam, yung iba pa, sila Luke Espiritu, sila Castro, Brosas, yung mga ibang kandidato, sila Heidi Mendoza, ha? Sino pa? Si Balbuena, sige nga, si Masa, sino pa? Ha? Yung mga independent candidate, ba't di sila nagagalit? Ha? Si Gringo Hunasan din nagagalit. Bakit kayo? Yun ang ginagamit ninyo. Kasi bakit, mga kababayan? Wala po kasi silang plataporma. Ha? Isa lang ang plataporma ng PDP Laban. Isa lamang ang plataporma nila. Ha? Ang nag-iisang plataporma ng PDP Laban ay isave sa impeachment si Sara Duterte. Yun po, to save the Queen. Yun po ang plataporma nila. Paano sila mananalo? Gagamitin nila yung sinabi ng Pangulo na pangbubuli daw di umano sa kanila. Gagamit sila ng paawa effect. Gagamit sila ng victim of bullying of the president. Yun po yan. Pero the reality is, wala silang mabuting plataporma. Puro negative ang sinasabi nila. Paano mo sasabihin na lalabanan ang pagtaas ng presyo ng bilihin as a senator? Paano? Di ba ano gagawin ninyo? Paano nyo masasawata ang mga illegal na gawain ng mga drug lords, ng mga criminals? Paano? Anong batas ang pwede nyong maisulat? Paano nyo lalabanan ang agresyon ng China sa West Philippine Sea? Anong batas? Di po ba? Ano pang batas ang pwede nyong maisulat aside sa Philippine Maritime Law na lalo pang magpapatibay sa pagkasarinlan natin sa West Philippine Sea? Di ba? Wala. Ang tangi nilang hangarin ay manalo silang lahat para maprotektahan si Sara Duterte na siyang God Save the Queen. Mas minamasama ni Bato, ni Panort, yung sinasabing suka, hindi naman kayo yung pinangalanan eh. Bakit kayo lang ang nagngangaw-ngaw? Kasi yan ang gagamitin nyo para sabihing pa-victim effect. Hindi nyo kayang mangampanya nang wala kayong gagamiting pa-victim effect. Pati nyo gayahin yung mga oposisyon, nagbabahay-bahay. Ha? Nilalahad nila anong mga problema, ano ang mga dapat na solusyon. Kayo ano? Wala pong masama sa nagbebenta ng suka. Huwag natin silang maliitin. Bakit minamaliit ba ng Pangulo? Sa tingin mo, minaliit ng Pangulo? Nag-deliver lang naman eh. Para lang kayong nag-deliver ng suka. Pero nagka-COC ka. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tanungin mo muna ang sarili mo kung may kakayahan ka ba na tumakbo bilang isang mambabatas. Di ba? Hindi minamaliit. At hindi naman nagbebenta ng suka nag-deliver Nag-deliver. Meaning may amo. Siya ang naatasang mag-deliver. Hindi yung nagbebenta ng suka. Triggered na triggered kayo Di ba? Wala kayong originalite. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, gagamitin nila huwag nating maliitin yung mga nagbebenta ng suka. Huwag nating maliitin yung mga nagde-deliver ng suka. Ayan na, ginagamit lang nila. Para kampihan sila nung mga nagsusuka. Di ba? Paawa effect, pa-victim effect. Kung magpopol kayo dito, mga tanga at bobo na lang kayo, mga kababayan. Di ba? Yan ang mga kayang gawin ni Bato. Padrama, madrama masyado si Bato at si Panort. Di ba? Kung ano pa yung sinabi ni Panort, wag na natin banggitin. Alam nyo naman yan. Yung sinabi ni Vic Panort Rodriguez. Okay? Now, punta naman tayo pa rin kay Bato. Kasama niya si Marcoleta. Meron pa rin sinabi si Bato tungkol sa West Philippine Sea. Ito po.
Prangkahin ko kayo, ha? Willing ako magpakamatay diyan sa West Philippine Sea. Kung sabihin nila na pro-China ako, willing ako makipaggera diyan sa West Philippine Sea, ha? Sabihin nyo pro-China, hinahamon ko na nga sila kung gusto nila. Bigyan ko sila bala at baril. Atakihin na natin yung mga nambubuli diyan sa West Philippine Sea. Bakit ka pa naghahamon ba to? Bakit mo kami hinahamon? Ha? Bakit mo kami hinahamon na siyang mga advocate ng West Philippine Sea? Ito to naman pro-China kayo. Bakit ka pa mandadamay, magsasama ng iba para makipaglaban sa China? Kung gusto mo talagang labanan ng China, go there sa West Philippine Sea. Sumama ka sa Rory Mission. Sumama ka sa Philippine Coast Guard na magtaboy ng mga China. Chekwa away to our exclusive economic zone. Hindi yung sasabihin mong makipagpatayan ka. Sinabi ba namin makipagpatayan kami? Ha? Nakikipagpatayan kami through diplomatic protest. Yan muna yon. Hindi sa pamamagitan ng dahas bato. Kasi kayo manang-mana ka kay Duterte. Marahas kayo. Gusto nyo lagi gumamit ng dahas. Kaya tamang-tama lang nahuhuli kayo sa sarili ninyong bunganga. Na yung 30,000 na nabiktima ng inyong peking drug on war on drug ay totoo ba to? Tsaka paano mo i-depensa ang West Philippine Sea? Di ba sabi ng kasama mong si Marcoleta, walang West Philippine Sea? It is just the figment of our imagination. Tapos sasabihin mo, kaya mong i-depensa, magpakamatay ka sa West Philippine Sea? Tinanong mo muna ba si Marcoleta kung may West Philippine Sea? O di ba sinungaling lang? Magpapakamatay daw siya, gigirahin niya ang China. Sabihin daw na pro-China siya. O pro-China ka ba to? Ano gagawin mo sa akin? Bibigyan mo ako ng bala at baril? Yan ba ang sagot mo para ipaglaban natin ang West Philippine Sea? Hindi ba pwedeng magprotesta muna tayo doon? Bakuran muna natin yung linya na pinagkaloob sa atin ng international ruling na 200 nautical miles, exclusive economic zone. Pero ikaw, bibigyan mo ko ng bala at baril, makipagpatayan, ikaw na muna. Pakita mo para maging hero ka. Di ba? Magpapakamatay ka eh. Kayo muna ni Marcoleta. Bato, tingnan mo, ito rin ang sabi ni Marcoleta, mga kababayan, Yung nagsabi na ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lang natin, it is just a figment of our imagination. Pero, sinasabi niya yung mga distansya na pinagkaloob sa atin, may 12 nautical miles, may 24 nautical miles, merong 200 exclusive nautical miles. Anong pwede mong itawag dyan? Kung yan ay pinagkaloob sa atin, anong pwede mong itawag, Marcoleta? Parang binigyan ka ng aso, ng hayop. Ano ipapangalan mo para tawagin mo yung aso mo? O yung pusa mo? Hoy aso, dito ka. Di ba, Marcoleta? Ganon din. Ha? Ang inaabogadong nakapakabobo. Ano ang sabi niya? I'm not saying it is wrong for us to call it West Philippine Sea. Ano pala pinaglalaban mo? Bakit nung una sinabi mo wala? Ha? Nung una pa lang sinabi mo na it is just a figment of imagination. Gawa-gawa lang natin. Di ba ngayon sasabihin mo, hindi mo sinabing mali? Yung pronouncement mo Di ba? Sinabi mong mga gago at tanga lang kami na tawaging West Philippine Sea yun? O to pa sabi niya, I said it or without name. That particular area is right. Yun is ours. Yun na nga mga kababayan Kung sa atin pala yun, bakit hindi natin pwedeng pangalanan? Tulad ng example ko sa inyo, binigyan kayo ng aso o kuting o anuman na hayop na aalagaan ninyo. Paano nyo tatawagin yung hayop na yan na kayo ay susundin, lilingunin pag tinawag ninyo, susundin ang bawat utos nyo? Parang anak ninyo. Pagkapanak, di ba tatanungin anong pangalan ng gusto mong ibigay sa anak mo? Ay wag na po. O di ba? Bakit ayaw mo? Mas sa'yo naman yan, ayaw ko po. Pwede bang ganun? Hindi pwede. Para may pagkakakilanlan dun sa mga layo, dun sa ating teritoryo, karapatan, dapat bigyan mo ng pangalan. Di ba? Yung aso mo na lang ulit. Ayaw mong bigyan ng pangalan nun, sabi sa'yo, Hoy aso, halika dito. Hoy ikaw, dog, come on. Ganon? Marcoleta? Paano pa ang sabi niya?
Si Bato magpapakamatay para sa West Philippine Sea, wag lang daw siyang tawaging pro-China. Ano sabi ni Marcoleta dito? We need to fight for it until the last breath. O tingnan mo, kailangan daw ipaglaban natin, ipagtanggol natin hanggang sa huling hininga natin. O di ba? Papakamatay din siya. Ano saan ka magpapakamatay? Para saan yung pagpapakamatay, Marcoleta? Para dun sa 200 exclusive economics. Anong tawag mo dun? O 200 nautical exclusive economic zone at 12 nautical miles, 24 nautical miles. Ayun tawag ko. Di ba mas maganda bigyan mo ng pangalan para kilalang-kilala na para nga sa'yo yan? Na ikaw ay may karapatan? Ikaw ay may rights dyan? Di ba, Marcoleta? Napakatanga ng logic mo eh. O tapos ngayon gagamit kayo ng pa-victim effect? Eh kayo ang gumawa ng sarili nyong multo. Ha? Magpapakamatay ang mga team suka sa West Philippine Sea. Pero hindi alam ni Marcoleta nasaan yung West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea para sa kanya. Pero si Bato sa mismong bunganga niya, magpapakamatay ako sa para sa West Philippine Sea pag tinawag nyo akong pro-China. O ngayon Bato, sinasabihan kitang pro-China ka, papakamatay ka na? Bato? Sige, mauna kayo. Kayong mga pro-China na mga PDP laban senators, senatorial bets, sabi nyo, i-depensa nyo ang West Philippine Sea. Sige nga, punta na nga kayo doon. Ando doon Coast Guard doon, nahihirapang itabo yung mga ilang barko ng Chekwa sa Baho di Masinloc. Sige nga, pumunta nga kayo. Tingnan natin ang tapang nyo, sinasabi nyo i-depensa nyo through your last breath ang West Philippine Sea, ang ating mga isla dyan sa Kalayaan Group of Islands, lalong-lalo na ang Baho di Masinloc. Sige nga. Staan tayo, hanggang ganito lang kayo. Oh. Hoy, PDP, hanggang ganito lang kayo. Ngaw-ngaw lang kayo. Wala kayo sa gawa. 'Di ba? Yung ang kupal na mayor ng Davao City mananampal. Si Bato mananapak. Hanggang ganun lang kayo, bunganga lang kayo. All you know is to attack, insult and mock yung mga kaaway ninyo, yung mga kumokontra sa inyo. O 'di ba, Bato? Wala kayong plataforma na maganda para sa bayan. Ang tanging layunin nyo lang is to save the Queen from impeachment. Yun lang yun. Wala nang iba. Wala ngang maibigay si Digong sa speech niya eh. In-ad hominem niya lang ang Pangulo eh. Pareho pa rin ang naratiba ninyo. Pagtaas ng presyo ng bilihin, eh ganun na po yun. Current trend na po sa mundo yan because of the inflation. Simula nung naano ang pandemic. Nagbago po ang ekonomiya, ang takbo ng ekonomiya, pero yung pa rin ginagamit nyo, wala eh. Wala silang magandang plataforma mga kababayan, kundi to save their queen from embarrassment and from jail. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.